It's showtime! Narito po tayo ngayon sa Rizal Park, Luneta, sa mismong pook kung saan binitay ang mga paring Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang mga relihiyoso po sa Pilipinas ay nag-alay din ng pakikibaka ng kalayaan para sa ating bayan. Panoorin po natin ang ikalawang bahagi ng aking presentasyon sa Lay Formation Center ng Maynila. 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. May nagsasabi, anong 500 taon ng Kristyanismo? Ang Kristyanisasyon ng Pilipinas ay nangyari simula 1565. Yun ang sinasabi nila. So dapat daw, hindi pa, ang 500 years natin sa 2065 pa. O, dahil yan yung talagang pananakop ng Espanya. Pero yung tanong ko nga dyan, ano ba yung dumating? Diba? Dumating, na ituro yung Kristyanismo, 1521 pa lamang. Kung ito ba ay naintindihan ng ating mga ninuno, yan ay debate. Pero dumating, nandoon ng Santo Niño, ipinunla ang krus. So ang ginugunita natin dito, yung pagdating ni Magellan at dala-dala nila yung relihiyong Kristyanismo, diba, nagkaroon ng tinatawag na unang misa na ginanap sa Pilipinas. Kumbaga, reference point ay yung tinatawag na April 27, 1521. So ano yung April 27, 1521? Ito po yung unang pagbibinyag sa Pilipinas. At sa aking palagay, mas tama ito na reference point ng pagdating ng Kristyanismo at Katolisismo sa Pilipinas kaysa sa unang misa. Sapagkat sa unang misa, wala pa silang converts, wala pang pagbibinyag na nangyari. At ito, sasabihin ko sa inyo, medyo controversial itong sasabihin ko, pero totoo ito. Sabi nila, binura ng mga Kastila yung totally yung ating culture. In a way, true, but that's only half of it. In-encourage din ng mga praile, tulad ni Padre Andres de Urdaneta, nakasama ni Miguel Lopez de Legazpi, yung acculturation. Kaya Santo Niño, ganun eh. Bakit nagsasayaw ng sinulog yung mga tao? Yung sinulog festival, bago lang yan. Pero yung sinulog dance, nung unang panahon pa yan, bago pa dumating si Magellan. Pero ang nangyari, yung ritual natin, hinayaang isama, pero pag nag-ritual tayo sa bagay, sa paraang naiintindihan natin, sa pagsasayaw na naiintindihan natin, ay ginawa natin sa Panginoong Hesus na ito. So, sana naiintindihan natin yung proseso ng akulturasyon. Diba? Hindi yan parang, pagano ang mga Katoliko, ganun. Alam nyo, lahat ng relihiyon, para tanggapin sa isang bayan, kailangan niyang mag-akulturize. Kasi kailangan maintindihan siya ng tao. Kailangan naiintindihan siya sa wika ng tao. Gayon din ang mga simbahan. Dati sa kuweba tayo sumasamba. Sa mga anito, sa Bathala. By the way, tulad ng Katolisismo, monotheistic ang mga Pilipino. Naniniwala sila, iisa lang ang Bathala. Lahat ng iba mga anito at spirito yan. Dewata o Bathala, iisa lang yun. Ine-represent siya ng araw. Pero, gayon din, ang Katoliko, ganon din. Tatlo nga ang persona, iisa ang Diyos. So, dati sumasamba tayo sa mga kuweba, simbahan, kasi yan ang bahay ng mga anito. Diba? Diyan sila pumupunta. Kaya nga diyan din sila nililibing. Pero anong nangyari? Kailangan ang mga Kristiyano, Katoliko, para palitan yung relihiyon natin o para patungan yung relihiyon natin, nagtayo sila ng mga simbahan, diba? Sa mga lugar na doon din nakalibing ang ating mga ninuno o pinagmukha nilang ang simbahan ay parang kuweba. Iba ang itsura ng simbahan natin na Espanyol sa mga simbahan sa Espanya at Mexico. Sapagkat ito po talagang may design na Pilipino. Sapagkat mga Pilipino ang gumawa. Okay? Kaya ito titignan nyo, parang Southeast Asian design itong Paway Church. So makikita nyo yan. O ito sa Miag-Ao Church sa Iloilo. Merong mga Filipino design dun sa church. Dito mo makikita yung simbahan, hindi lang Spanish legacy yan. Yan ay pinaghalong Pinoy at Espanyol. So anong ibig sabihin yan? These churches of the Catholic Church are heritage of the Filipino people, mga kaibigan. Naintindihan mo natin? Heritage yan ng Pilipinas. Dahil pinaghalo po niyan, di ba? Pag nakita mo yung simbahan, mukha siyang kuweba, mukha siyang bundok. Para ang Pilipino ay ma-feel pa rin niya, ito'y pagpapatuloy lamang ng pananampalataya ko noon.
subalit nananampalataya na ako kay Kristo. Pati ang babaylan, yan ang pari natin noon. Sabi ni Seo Salazar, 3 ang role ng babaylan. Tagapamagitan ng tao at mga anito, manggagamot at tagakwento ng etiko. Anong mangyayari? Dapat ang pare, para palitan niya ang babaylan, gagawin niya rin yung 3 papel na iyon. Yung 3 papel ng babaylan. Siya ang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. In fact, ang pare ay may kapangyarihang makiusap sa ating Panginoong Jesucristo na tumungo sa tinapay upang maging aktwal na katawan ni Kristo. Diba? Gayon din, manggagamot siya dahil yung mga unang paile sa Pilipinas, nag-aral sila ng mga halamang gamot para pagsilbihan nila ang komunidad. Alam nyo, walang doktor-doktor noon. Ang doktor mo, mga hilot, at yung paile, naggagamot din yan dahil may mga halamang gamot siyang nalalaman tulad ni Father Manuel Blanco. Walang doktor noon sa community. Gayon din, yung pangatlo, so parang babaylan din siya. Pangatlo, tagakwento siya ng bagong epiko ng bagong bayani ng Pilipinas. At ito ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. In short, the gospel. Tagapamagitan ng Diyos ang tao, manggagamot, tagakwento, inassume din ng pare yung papel ng babaylan. Kaya nga, nung si Cardinal Sin nagpatawag ng People Power Revolution, parang siya rin yung babaylan na nagpatawag sa bayan. Yung babaylan, minememorize niya yun. Sinachant niya yun. Minememorya yun buong buhay. Ngayon, ang nangyari, di nawala na yung babaylan. Yung mga Pilipino, gusto pa rin nilang i-express through chants, epics, yung pananampalataya nila. Kaya isang Indio na empleyado ng mga Jesuita, si Gaspar Aquino de Belen, hindi ho siya pare, sinulat niya ang Pasyong Mahal. Mahal na pasyon ni Jesucristong Panginoon natin na tula, na ni-inedit ni Padre Mariano Pilapi. Kaya may Pasyong Mahal tayo. Now, ang Biblia po noon, tandaan natin, wala pa hong Biblia salin sa Tagalog. Ang Biblia po noon, binabasa sa Latin. Yung Spanish Bible, hindi pa malaganap noon. Talagang binabasa sa Latin ng Biblia. So, ang mga pare, marunong sa Latin yan, hindi naiintindihan, hindi nababasa ng mga tao. At hindi pinabasa talaga kasi baka daw magkaroon ng confusion. So, paano natin nalaman ang buhay ng mahal na Panginoong Jesucristo? Paano natin nalaman ang gospel? Paano lumaganap sa Pilipino? Pag binabasa yung pasyon ng mga manang. At yung mga manang, pag binabasa yung pasyon, para na rin silang babaylan nung unang panahon. So sana nakukuha niyo po yung kwento ko, ano? Maganda to, no? Nakikita niyo yung pagpapatuloy ng ating pananampalataya. Pero bakit nga ba tayo nanalig kay Kristo? So yes, sabi ko, pagpapatuloy ito ng dating pananampalataya, pero yung pananalig natin kay Kristo totoo. Bakit po natin pinaniniwalaan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Simple lamang po. Kahit pag tinignan nyo, ang ating number 1 example, Nazareno. Una, yung Santo Niño, kasi natutuwa tayo sa bata, di ba? Ay, naging bata pala si Jesus tulad ko. Di ba? Ganon ang makikita natin. Naging tao siya. Pero ang Nazareno, powerful image yan. Bakit? Tignan nyo po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Di ba? Siya ay hari. May 3 potensya o 3 kapangyarihan sa kanyang ulo. Siya ay Diyos. Pero anong nangyari sa kanya? Nakaluhod siya. Nadapa. Nadapa. Di ba? Siya ay naghihirap. Sa Propeta Isaiah, sinula, hindi magiging maganda ang kanyang itsura, hindi magiging kaaya-aya ang kanyang itsura sapagkat siya ay pinahirapan, binugbog. Kahit pag tinignan natin ang altar mayor na estatwa ng Nazareno, makikita ninyo, parang hindi kaaya-aya ang itsura. Nasasaktan siya, nagugutom, nauuhaw. Mga kaibigan, yun ang kagandahan doon, yun ang maganda doon. Bakit? Tignan natin, nakikita ng Pilipino dyan, tignan mo ang ating mahal na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Bumaba sa atin, nagkatawang tao, upang maranasan yung nangyayari sa atin. Si Kristo, tulad natin, ay tinukso. Si Kristo, tulad natin, ay nahihirapan. Si Kristo, tulad natin, ay nagugutom. Si Kristo, tulad natin, ay nagkakaroon ng struggle sa buhay. Si Kristo ay nahihirapan tulad namin. Ito po ang Panginoon Diyos natin na nakipagkapwa-tao sa atin. Nakipagkapwa-tao ang Panginoon. Yun yung powerful message ng Christianity. Pero alam natin na sa kamatayan, hindi natatapos ang kanyang kwento. Alam natin na mabubuhay na siyang namaguli matapos ang 3 araw. So, pagka nananalangin tayo sa Nazareno, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi lang natin nakikita yung kanyang kamatayan. Ang nakikita po natin ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. At nakikita natin dito na sa kabila ng kadiliman, may liwanag na mangyayari sa ating buhay. Yun po ang pananampalataya natin. Kaya tayo malakas kahit may mga bagyo. Tanggapin na natin yun, binabagyo tayo, nililindol tayo, maraming sakuna. Although wag nating tanggapin na yung mga sistemang political natin ay hanggang ganito na lang. Wag nating tanggapin yun.
may pagbabago dyan. Pero yung environment natin, yan ang environment natin. Maraming nahihirapan sa ating bayan. Pero ang mahal na Panginoong Jesucristo ay nariyan. Kaya nga po, dito natin makikita kung paanong ang kwento ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na nabasa natin sa Pasyong Mahal. Binabasa every Holy Week. Liwanag, dilim, liwanag. Diba? Liwanag, dilim, liwanag. Yan po ang naging naratibo. Kasi di ba si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y namatay. Si Kristo ay nabuhay na maguli. Liwanag, dilim, liwanag. Yang naratibo na yan, ayon sa historiador na si Reynaldo Ileto, sa kanyang aklat na Passion and Revolution, yan ang naratibo ng liwanag, dilim, liwanag. Yan din yung nag-inspire sa ating himagsikan. Bakit? Sapagkat ang himagsikan po ay naratibo ng pag-asa. Ang sabi ng mga bayani natin, ang mga ninuno natin ay malaya noong unang panahon. Pero nagkaroon ng kadiliman dahil sa kolonyalismo. At anong mangyayari? Pag kumilos tayo, lalaya tayo ulit. May pag-asa lagi. Hindi kadiliman natatapos ang kwento. Ang tawag po dyan, the tripartite view of Philippine history. Yan din actually, ayon kay Professor Atoy Navarro, ang naratibo ng mga bagani natin at ang naratibo noon ng mga epiko, ng mga bayani ng epiko. Pero mas litaw ito sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kapag may pag-asa ka na pwede ka pang lumaya sa panahon ng pang-aapi, edi kikilos ka nga. Yun yung sinasabi natin, ang pananampalataya natin, inspirasyon natin, sapagkat yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa bawat panahon na humihingi ang Pilipino ng pagbabago, nariyan ang kanyang pananampalataya. Pagpunit ng sedula, bakit pinupunit ang sedula? Sapagkat ang sedula nun, yan ang paliwanag na hindi ka pwedeng pumunta sa ibang lugar. Yan lang ang lugar mo. Yan lang ang lugar mo, dito ka lang. Pero, nung panahon ng revolusyon, di ba kasi ganito yan, pag wala kang sedula o kaya mali yung lugar na nakalagay sa sedula mo, ibig sabihin pwede kang barilin ng Guardia Civil nang walang due process. Walang karapatang pantao noon. Ito yung sigaw na nangyari sa bundok ng Montalban. Sa bundok ng Montalban, pumunta ang ating mga ninuno, holiday noon, pumunta sila sa Montalban at nagsandugo sila, nagmeeting sila, sumigaw sila at nilagay sa uling, doon sa pader ng kuweba, uling, ito yung quote, naparito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan. Mabuhay ang kalayaan. Yun ang inilagay sa kuweba. Alam niyo ba kung anong araw yun? Biyernes Santo yun. Good Friday, anibersaryo ng kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Inalay ni Jesucristo ang buhay niya para iligtas ang tao sa kasalanan at sa kamatayang walang hanggan. Sa Dekalogo ng Katipunan, sumampalataya sa may kapal ng tentim sa puso at gunam-gunamin sa sarili tuwina na ang matapat na pagsampalataya sa Kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Ano pong ibig sabihin nun? Ang pag-ibig sa inang bayan ay kasama ang pag-ibig sa Diyos. Bayan, kapwa. Diyos, bayan, kapwa. Diyos, bayan, kapwa. Diyos, bayan, kapwa. Hindi po maghihiwalay yun. Pag mahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang Diyos. Di ba sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kung anong ginagawa mo sa mga kababayan mo, yun ang ginagawa mo sa akin. So, yun po ang makikita natin dyan. Sa bawat struggle natin, sabi ko nga, paghingi ng pagbabago, pagkakapantay-pantay, nariyan ang kanyang pananampalataya. Si Apolinario de la Cruz gusto maging pare, pero dahil siya ay isang Pilipino, Indio, ay hindi siya tinatanggap dun sa tinatawag na mga orders. Kasi ang Pilipino nun, pwede ka lang maging secular priest. So, anong ginawa niya? Nagtatag siya ng isang, nagtatag siya ng isang organisasyon na Katoliko pa rin. At ito yung Cofradia de San Jose. So, bakit? Humihingi siya ng, parang yun ang paghingi niya ng pagkakapantay-pantay. Kilalanin nyo kami, Katoliko kaming organisasyon. Eh, iniisip ko nga nun, sa Tayabas, no, sinumbong sila sa gobyerno. Yung gobyerno naman, ang nangyari, tinugis sila. At bagamat nanalo sila sa unang laban, minasaker sila doon sa pangalawang laban. At ang nangyari dyan, kasi parang ang tingin sa kanila, erehe, filibustero. Erehe, heretic, hindi kayo totoong Katoliko. Kasi yun, ang katumbas ng kanilang expression ngayon, yung charismatic movement. Kung charismatic ka noon, ditay ka, nangyari, hinuli si Hermano Puli, binaril, tapos pinaghiwa-hiwalay yung kanyang katawan, tapos nilagay sa karatula, ako si Hermano Puli, isang erehe, huwag tutularan. Dito natin makikita, ang simbahan ay may kakayahang magbago ng attitude, hindi ng doktrina, ng attitude.
Sapagkat yung Second Vatican Council, nagkaroon na ng Decree on Ecumenism. Ang tawag nga sa dokumentong yan, kasi pagka Vatican document, yung unang Latin phrase, yun ng title nun. So yung Unitatis Redintegratio at yung Declaration on Religious Freedom, Dignitatis Humanae. Nangyari yan, yung Spanish Inquisition, nangyari yan. Hindi natin sinasantabi yan. Pero tingnan nyo kung paano ang simbahan ngayon nagtataguyod ng karapatang pantao. Of course, without compromising some of their doctrines. Minsan, maintindihan mo na kung hindi sila nag-agree sa ibang bagay. Pero sa sanctity of life, sa dapat mabuhay ang tao ng may dignidad, ng marangal, karapatang pantao, tinataguyod nila yan. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ituloy po natin ang ating pakikinig sa lekturang ito. Pakinggan po natin. Ang ibang reliyon ngayon, nire-respeto nila ang ecumenism among other Christians, religious freedom among other religions. Sa Quiapo lang, may interfaith ministry sila sa mga taga-Quiapo dahil maraming Muslim doon. So Muslim, taga-Quiapo, Kristiyano, nagkakasama. So yan, dahil sa Second Vatican Council yan. Dito nyo naman makita di ba? Nung panahon ng batas militar, na umaaruga sa mga nakakulong ng walang katwiran. Sila ang mga, bago pa man ng people power, lumalaban na sila noon. Si Jaime Cardinal Sin, nung siya ay unang naging arsobispo ng Maynila. At anong nakita natin sa EDSA? Sabi nga sa kanta, di ba? Kapit bisig, madre pari at sundalo, naging langit itong bahagi ng mundo. Naroon sa forefront ang mga religious. At ang mga Pilipino, ang weirdo. Anong dinala? Granada. Kapag revolusyon, anong dadalin mo? Dapat granada, baril, yan ang dadalin mo. Weapons, anong ginawa ng Pilipino? Anong dala-dala nila? Krus, rosaryo, mahal na Birhen ng Fatima, manawag, Immaculate Heart of Mary, Santo Niño, kumpleto. Dinala lahat yung altar sa bahay. Dinala sa EDSA. Napaka-weirdo ng ating mga Pilipino sapagkat ang dinala nila sa pakikibaka sa kalayaan ang kanilang pananampalataya. Kapatid kaming mga Protestante naroon, nagdala ng Biblia. O doon mo makikita po, mga kaibigan, yung pananampalataya natin ay nakatulong sa ating paglaya, sa ating pakikibaka para sa kalayaan. Hanggang ngayon, isa-isahin natin yung ilang halimbawa. Unang arsobispo ng Maynila, Bishop Domingo Salazar. Anong ginawa niya? Nakita niya yung mga kapwa niya Kastila. Bakit inaapi ang mga Pilipino? So anong ginawa niya? Nagreklamo siya sa Espanya. Sabi niya, itigil na ang pang-aapi natin sa mga Pilipino-Indio. At nagpatawag siya ng Synod, Manila Synod of 1582, na siyang nag-usap paano aayusin yung pagtrato sa mga natives ng mga otoridad na Kastila. Ano pang ginawa ni Bishop Domingo Salazar? Na-touching. Ito, na-touch ako dito Ibinenta niya yung pectoral cross niya upang yung pera noon ay ipamigay sa mga mahihirap. Alam natin yung kwento ni Lorenzo Ruiz. Bagamat hindi niya ipinaglaban ng human rights per se, alam niyo namatay siya in defense of his religion, of his personal faith. Diba? Kahit 1,000 buhay, kung meron man ako nito, ibibigay ko para sa kanya, para sa ating mahal na Diyos. Yan ang tignan niyo siya in the human rights angle. Bagamat maraming debate tungkol dyan. Kasi parang pinakikialaman nila yung kulturang Hapones. Ang sinasabi nila, pinapalaganap namin ng Kristyanismo. Kung may choice ang tao, di ba, piliin niya. Pero siya'y namatay dahil doon. Pedro Calungsod, di ba? Pinagtanggol niya yung kanyang pare na, kumbaga, yun yung tatay-tatayan niya. Si San Vitores. Si Saint Pedro Calungsod ay namatay para sa pananampalataya. Pero alam nyo ba, may isa pang dakilang Pilipino na nakipaglaban din at banal at nakipaglaban para sa pagkakapantay-pantay naman. Diba? Lagi natin nakakalimutan, Mother Ignacia. Hindi ho yung ABS-CBN yan. O si Mother Ignacia del Espiritu Santo. Alam nyo ba na Chinoy si Mother Ignacia? Ang nanay niya at tatay niya ay Pilipino at Chinese.
Chinese yung kanyang ama. Pero anong nangyari? Ayaw siyang tanggapin sa pagiging madre. So anong ginawa ni Mother Ignacia? Nagtayo siya ng sarili niyang kongregasyon. At ito'y pina-approve niya at na-aprobahan naman, Religiosas de la Virgen Maria, RBM. Oh? Congregación de la Compañía de Jesus. Champion of Human Rights. Itong at nagsilbi siya sa kapwa niya, si Mother Ignacia del Espiritu Santo. Gayon din si Padre Pedro Pelaez. Siya ay humingi ng pagbabago na ang mga sekular na pare, kung saan pwedeng pumasok ang mga Pilipino, ay siya namang mamuno sa maraming mga parokya sa Pilipinas. Namatay siya, subalit pinagpatuloy yung kanyang gawain ni na Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang secularization movement. Alam po natin na kahit mapayapa ang kanilang pakikiusap at kahit ginagawa po nila ito sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan, sila po'y pinagbintangan ng mga opisyal na Espanyol at isinangkot at nagsakripisyo ng buhay. Sila po'y binitay sa pamamagitan ng garote, pagbali ng leeg, kahiya-hiya sa harapan ng maraming tao sa Luneta. Pero alam nyo po, yung Arsobispo ng Maynila noon, si Meliton Martinez, pinakiusapan siya ni Izquierdo, Governor General. Sabi ni Izquierdo, hubaran mo, convicted sila, hubaran mo ang abito ng mga paring ito. Kumbaga, kahiya-hiya yun kung gano'n ang mangyari. Si Arsobispo Martinez, sinabi niya, hindi ko huhubaran ang kanilang abito. Mamamatay silang pare kung gusto nyo silang patayin. At patutunogin namin ang mga kampana ng simbahan sa buong Maynila sa oras ng kanilang pagkamatay. At syempre, nung Katoliko pa, si Padre Gregorio Aglipay, siya yung naging gabay, isa sa gabay espiritual, Vicario General Castrense, ng pinakaunang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia. 38 years ago, napakabilis ng panahon. Pinagbubuntis ako ng aking ina nang mamatay si Ninoy Aquino. Ano ang ginawa ng mga Pilipino bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo, paglaban para sa demokrasya? 2 milyong tao ang binigyan siya ng isang katolikong libing na nararapat sa isang marangal na Pilipino. Sa panahon na kailangang ipaglaban ng demokrasya sa balota, sino ang mga nagprotekta ng balota? Marami sa kanila mga pare, mga madre. Ang Namprel nandyan, diba? Maraming mga madre pare ang sumama dyan, mga relihiyoso, mga laiko. At sa panahon na ipatawag ang mamamayan, dumadating ang 1 milyong tao sa Luneta, ang 2 milyon sa EDSA. Ano yung makikita natin dito? Ang tawag dito, sabi ni St. John Paul II, this is what we call the Filipino phenomenon. Pag nagsama-sama yung mga Pilipinong naniniwala, o kahit hindi man, basta tayong lahat ng Pilipino, tinawag niya tong Filipino phenomenon. Bakit? Nakita natin yan sa pagbisita ng bawat papa. Si Pope Paul VI, nakita po ang Filipino phenomenon sa kanyang pagbisita dito. Nakita rin yan ni John Paul II noong 1981 sa unang pagdalaw niya dito. At lalong-lalo na nung kanyang pangalawang pagdalaw. 1995, diba? Nung World Youth Day. 5 milyong tao ang naroon sa Luneta. The biggest papal mass ever. At syempre nandyan po, yan ganun karami, 1995. Hindi na nakapagsasakyan si St. John Paul II doon. Inilipad siya ng helicopter kasi wala talagang madaanan. At gayon din yung nangyari. The Filipino phenomenon, ipinakita natin. You saw the faith in our history, how it moved us, how it can unite us in our celebrations and in our frustrations. Kailangan natin yan Bakit? Yung pananampalataya na yan ay kailangan natin, yung pagkakaisa na yan, dahil may mga hamon tayong malaki na kinakaharap. Dito mo makikita na yung pagmamahal natin sa Diyos at sa bayan, yan yung magpapalakas sa loob natin at magkakaisa sa atin kasi humaharap tayo ngayon sa malalaking hamon. At kailangan natin yung para tayo ay magpatuloy bilang isang bansa. Pag nawalan tayo ng pag-asa, pag nawalan tayo ng angkla, pag nawalan tayo ng pagkakaisa, babagsak ang Pilipinas. Dadami ang mamamatay. Pero dahil po nananampalataya ang mga frontliners, patuloy na ginagawa ang kanilang misyon. At tayo naman ay ginagawa natin ang ating papel, social distancing. Diba? Pati ang simbahan ay ginagawa ang papel. Dumadami po yung mga online masses. Napakaganda pong pangitain ito. Sabi sa ating misa, look not on our sins, but in the faith of our church.
Hindi natin sinasabing kalimutan ang mga masasakit na pangyayari. Kaya nga tayo may kasaysayan. Pero sana tignan natin ang ating pananampalataya. Tignan natin ang ating puso. Kaya dapat tayo magdiwang ng 500 taon. Look not on our sins but in the faith of our church. Ito ang salitang sinasambit ng bawat Katoliko sa bawat misa. Marahil ang kanilang mga anak ay may mga pagkakamali sa buong panahon ng ating kasaysayan. Subalit, ang pananampalataya ng Pilipino ang nagpanatili ng pananatili ng existence hindi lang ng Kristyanismo sa Pilipinas, kundi pati ng ating sambayan ng Pilipinas. Ang pananampalataya natin sa Panginoon ay naging dahilan na tayo ay maging matatag sa kalamidad at suliranin. At habang ang mga Kristiyanong simbahan sa Europa ay unti-unting nagsasara dahil sa sekularisasyon, patuloy lang ang mga Pilipino sa pagtungo sa simbahan upang ipahayag ang kanilang pananampalataya at pasasalamat sa Pilipinas man o sa abroad. At pinagsasama-sama tayo ng Quiapo Church sa buong mundo dahil 10 milyon ang nanonood ng kanilang misa sa bawat buwan. Naging number 2 influencer pa. Kaya paano hindi natin ipagdiriwang ang 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas? Gayong naging bahagi ito ng ating pambansang karanasan at ng ating sariling pagkakakilanlan. Paano natin hindi pagdiriwang ito? Gayong ito ang relihiyon ng nakararaming Pilipino. Ngunit ito rin ang simbahan na nagpapakumbaba na inaamin na palagi niyang kailangan ng pagdadalisay. Semper purificanda. We're humble enough to say we need always to be purified. At nangangailangang matuto sa mahihirap na aral ng kasaysayan. Ngunit hindi natin kailanman dapat na pagkaitan ng ating mga sarili na ipagdiwang ang ating mga tagumpay. Sabi ni Gat Dr. Jose Rizal, upang mahulaan ng kapalaran, upang malaman ang kinabukasan ng ating bayan, kailangan buksan ang aklat na nagsasabi ng nakaraan nito. Ang sabi ko naman, upang ipagdiwang ang 500 taon ng pananampalataya kay Jesucristo, kinakailangan nating pagnilayan ang handog na binigay ng ating pananampalatayang ito sa atin na naglaon ay naging inspirasyon upang buuin natin ang ating sarili at ang ating bansa at maipamalas yung pag-ibig natin sa kapwa natin, Pilipino. Mga laiko, mga kapanalig, marami pong salamat. Mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Mabuhay ang Kristyanismo. Mga kaibigan, ang Simbahang Katolika po sa Pilipinas, hindi na natin maikakaila ang matinding kontribusyon nito sa ating bayan. At nawa ay magpatuloy ang pakikipag-ugnayan, pakikipagkapwa ng simbahan na ito sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga pananampalataya dito sa Pilipinas. Tulad nga ng bilin sa atin ni Pope Francis. Ako po si Xiao Chua and that was Xiao Time. It's Xiao Time!